Good evening sa lahat ng mga kababayan natin, mga OFW sa lahat, saan man panig ng mundo. Comment lang ako guys dun sa mga guys, yun sa about dun sa zero remittance guys. Pag-isipan nyo muna guys. Kasi unang-una guys, kung kayo supporter ng mga Duterte guys, huwag nyong problemahin ang problema nila. Unang-una guys, ang mga Duterte mayayaman yan. Ang mga OFW, nung panahon ni Duterte pa yung kaso na yan. Wag niyong idamay yung administrasyon ngayon na pinabayaan, yan kasing kaso ni Duterte guys, hindi kaya ng justice system sa Pilipinas kasi natatakot sila. Kaya ang katulad ngayon, binabati ko sila kung murahin ng presidente, parang feeling niya siyang presidente pa ngayon. Alalahan natin guys, hindi na sa presidente ngayon. Kung may kasalanan man siya, kung ginawa man siya ng Interpol o ICC, ay para imbestigahan, hindi naman sa bibitayin, iimbestigahan lang siya. Kung may kasalanan man siya o wala, o naging sumobra man siya dun sa power na binigay sa kanya ng mga tao na nakaraang administrasyon niya, doon yun malalaman kung may pagkakamali din siya. Kung wala, makakauwi siya ng Pilipinas. Huwag natin idamay, lalo na huwag tayo magpadikta sa kanila. Unang-una, hindi na siya presidente ng Pilipinas. Kung sino man nag-ano sa dikta sa inyo, na marami akong nakikita na ano sa mga OFW sa buong mundo na zero remittance. Alam nyo ba guys, kung gagawin nyo yan, kayo din pamilya nyo din magsasuffer. Alam nyo kung bakit? Magugutom sila. Hindi ako Duterte, hindi ako Marcos Hindi ako agree dun sa mga pinaglalaban nyo, kasi unang-una, kapag nangurakot ang mga yan, hindi tayo kasama. Pero pag may asunto, may kaso sila, idadamay tayo. Alam niyo guys, yun ang napakasakit sa mga tao na nakikisawsaw sa politika, na hindi naman natin yan ang pinunta natin sa ibang bansa, trabaho, hindi para ipagwelga yung tao na kinakasuhan. Problema ng gobyerno yan, problema ng problema ng Interpol yan o ICC yan, mga justice. Kaya nga may justice Kung hindi kayo kung hindi kayo naniniwala sa justice, parang inaano nyo na yung yung tawag diyan. Parang itinatolerate nyo na yung pagpatay o yung criminality sa Pilipinas. Ganun lang yung guys. Kaya kung ako sa mga kapwa ko OFW, hindi ako sangayon. Kahit magalit kayo, wala akong paki. Mag-share balance kayo na lang, kasi hindi naman natin hindi naman natin laban yan. Ipiglalaban nyo, hindi na si presidente ngayon. Kung may kasalanan man siya o wala, kung may kasalanan siya, kung sumobra man sa power na binigay sa kanya, ay pagdudusahan niya. Dapat pagbayaran niya, kasi buhay mga buhay yung kinuha yung panahon niya, drug war. May mga nadamay na inosente. Hindi niya alam yun, pamilya nyo, kung nadamay nyo sa tokhang na yun, o anong masasabi nyo? Sabihin nyo, nasa hustisya, o nasa hustisya ng Pilipinas, dito sa Pilipinas, para lang sa mahihirap. Ganun lang yun guys. Sana wag tayo magpapauto-uto sa kanila, kasi unang-una, ginagamit lang yung mga OFW na mga yan para lang sila iligtas. Kung mangungurakot sila, pag nangungurakot sila sa bayan, bakit kasali ba tayo? Ba hindi? Tapos pag may kaso na sila, saan sila tatakbo? Sa tao? O diba? Dadamay pa tayo. Kung murahin nga ang Panginoon kung ano-ano lang Tapos yung administrasyon nga, kung murahin, paano sa tutulungan? Kung maski administrasyon, kung murahin niya, parang siya pa rin yung dinidiktahan niya yung parang siya pa rin yung presidente. Hindi na alam na
alam naman natin guys na hindi na sa presidente. Kaya hayaan natin ang batas na umusga sa kanya. Kung may kasalanan man siya, wala. Hayaan natin sila. Wag natin silang anuhin kasi alam ko maraming mga OFW na supporters ni Pangulong Duterte. Dati supporter din ako. Kaso nung mga panahon na lumabas na yung lahat ng mga ano nila, parang hindi na, parang nagbago yung utak ko na ang alam niyo ba guys, sa totoo lang, ang loyalty nila hindi sa Pilipino. Alam niyo ba kung bakit? Sa China. Bakit? May nasaktan ba sa nung mga sundalo natin sa West Philippines? Kung ipamigay nga ang ating teritoryo, parang ano lang eh. Kanila na eh. May nasaktan na sundalo sa West Philippines eh. May mga barko tayong binabangga, water cannon. Bakit? Meron ba silang nagawa? Meron ba silang imik? Meron ba silang ano? Di ba wala? Kaya mag-isip tayo guys kung paano. Huwag natin itolerate yung pagiging kriminal ng isang tao. Kung magkamali man siya o ano man siya, justice ng bahala din guys. Sana maintindihan natin na ng mga OFW kahit tayo magpadalos-dalos na ganyan, magpapakalat kayo ng zero remittances. Kayo din mo kapamilya din magugutom, hindi naman sila. Kasi mayaman yan mga yan. Hindi lang halata. Marunong na magdala yung mga yan. Sasabihin ni Duterte na wala akong magandang bahay, wala akong magandang sasakyan. Alam niya kasi na, tingnan mo yung bank account niya sa mga dami-dami niyang pera. Alam niya kasi na ano siya mautak siya alam niya na kakalkalin niya lahat ng mangyaman niya kaya hindi niya pinapakita sa tao. Ganun lang yun guys. Kaya sana sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, kahit saan man panig ng mundo, maghunos dili kayo. Yun lang guys. Maraming salamat.